para sa lahat ng mga Filipino senior citizen na may edad 80 years old, 85, 90 at 95 years old, meron kayong makukuhang 10,000 piso na cash gift dito sa ilalim ng DSWD. Paano nga ba yan makukuha? Pwede na bang makuha ngayon? May budget na ba? Iyan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo pa sa ating mga lolo at lola. Saan ka mang dako sa mundo mga ka-vlogs? Sapagkat meron na pong aprobadong batas na magbibigay ng cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 piso para sa ating mga lolo at lola na may edad 80. 85, 90 at 95 years old. Bago natin ipagpatuloy ang diskusyon na yan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay i-click nyo na po ang ating subscribe button at huwag kaligtaan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated kayo sa mga ganitong informative videos. Well, balik tayo dito sa cash gift na permado at naging isang ganap na batas na po na pagbibigay ng 10,000 piso na cash gift para sa ating mga lolo at lola na may edad 80, 85, 90 at 95 years old. Ito nga po ang sinasabi ng Expanded Centenarian Act of 2016 mga ka-vlogs, kung saan ang original na batas kasi nito, yung Centenarian Act of 2016, ay naglalayong magbigay ng cash gift na nagkakahalaga ng 100,000 pesos para sa mga aabot lamang ng 100 years old. Pero dahil nga po sa haba ng taon na gugugulin, no? Parang isang sugal talaga, isang karera, paano makaabot sa 100 years old? Hindi naman talaga lahat makakaabot sa 100 years old. Kaya naman, mas binabaan, no, ang edad dito sa pagbibigay ng cash gift. Partial mga ka-vlogs. Partial lamang, 10,000. Para po yan sa mga aabot ng 80 years old, 85, 90 at 95 years old. Narito, panoorin muna natin ang buong detalye. May binuo ng website ang National Commission on Senior Citizens para sa mas madaling pagpaparehistro at distribusyon ng 10,000 pisong cash gift ng mga aabot sa edad na 80 pataas. Pero hindi pa raw agad-agad na maibibigay ng gobyerno ang cash gift. Kung bakit, alamin po sa pagtutok ni JP Soriano. Excited si Lolo John nang mabalitaan na naisabatas na ang Expanded Centenarian Act o RA 11982. Ito yung batas na pinirmahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng 10,000 pisong cash gift sa mga senior citizen na aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old. Bukod pa ito sa 100,000 pesos na cash gift oras na umabot sa 100 years old. That's a very good news. Medyo makatulong yun. Natuwa rin dito ang 80 anyos sa si Lola Aida. Malaki ang maitutulong sa katulad ko. Wala. Kasi 18 ako. Kailangan ko to talaga. Katulad ko, maraming karamdaman na kailangan suportaran ng gamot. Sa sobrang excitement ni Lolo John, nagtungo siya agad sa kanilang barangay upang ipagtanong ito. In-announce daw ng Presidente na there will be 10,000 na ibibigay sa mga 80 years old citizen. Ay 80 na ako. So saan ako magkukubra noon? Pero ayon sa National Commission of Senior Citizens, kailangan pang makagawa ng IRR o Implementing Rules and Regulations at mailathala sa official gazette ng gobyerno bago ito tuluyang maipatupad. Wala pa rin nakalaang budget para rito sa ngayon. Ibig sabihin, hindi pa ito matatanggap sa mga susunod na linggo o buwan na mga
mga senior citizen kahit pa nag-80 na sila. Hindi rin ito retroactive kaya ang mga nakapagdiwang na ng kanilang kaarawan bago ito na isabatas, walang makukuhang pahabol na cash gift. Sabi ng mag-o-80 anyos ng si Lola Morial. Bigay na agad kasi malay namin president kung bukas o makalawa o ilang araw na lang, patay kami o hindi na namin natanggap, hindi na namin magamit. Di wala na rin. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, pinamamadali na raw ng Pangulo ang pagbuo ng IRR at ihahabol ito sa budget ng bansa sa susunod na taon. Ito po, napakalaking bagay po to sa mga senior natin at dahil makatulong na rin po to sa pambili ng gamot at saka sa mga ibang pangangailangan po ng ating mga senior. Para raw mas mapadali ang proseso ng pagkuha ng 10,000 piso, sabi ng National Commission on Senior Citizens, magparehistro na sa binuong Elderly Data Management System sa pamamagitan ng kanilang website. Sa oras daw na maipatupad na ang Expanded Centenarian Act, ay kailangan pumunta at mag-apply sa OSCA o Office of the Senior Citizen ng inyong City Hall o munisipyo. Mahigit 10 milyong senior citizen ang kwalipikado sa mga benepisyong itinakda ng batas at umaasang mapakinabangan ito habang buhay pa sila. So ayun nga na nga mga ka-vlogs, no? Since aprobado na siya at isang ganap na batas na, so marami ang nagtatanong kung pwede na bang makaklaim, pwede na bang makakuha, saan lalapit. So ang hinaantay po natin ngayon ay mapalabas po yung IRR or Implementing Rules and Regulation. Mahalaga po na mayroong IRR bago po ipatupad itong ating Expanded Centenarian Act sapagkat sa IRR ay andyan po nakahayag, no? Nakabase ang mga alituntunin na dapat sundin sa pagbibigay nitong 10,000 piso na cash gift para sa mga ating lolo at lola, mga ka-vlog. So, as of now, wala pang IRR. Do sinasabi naman po ng ating Pangulong Marcos ay imamadali na ang IRR ng cash gift na ito, no? Itong batas na ito, Expanded Centenarian Act of 2016. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang IRR na nailabas, no? At pangalawa, siguro na rin po wala pang IRR kasi nga wala pang budget, no? Sa ngayon ay nasa June 2024 na tayo, nasa kalagitnaan tayo ng taon at tayo ay dadakaw nasa third quarter. Ibig sabihin, hindi na talaga ito mahahabol sa budget ngayong taon 2024. Walang budget. Kasi nga, ang deliberation ng budget is probably nasa third quarter, fourth quarter, no? Panghuling quarter para sa taon. So, probably, mapag-uusapan at masasama sa budget ang 10,000 piso na cash gift na ito for Expanded Centenarian Act of 2016, no? For next year na budget deliberation. So, mangyayari kasi ang budget deliberation ay between October, November, no? Dapat December, na yan, no? Final na yan, aprobado na yan, na yun yung budget. So, ito yung abangan natin mga ka-vlogs, no? Na mapasama sa budget for next year itong Expanded Centenarian Act na magbibigay ng 10,000 piso sa lahat ng mga senior citizens. So, sa mga nagtatanong kung saan mag-apply, no? Actually, under pa rin ito sa DSWD and sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA, mga ka-vlogs. So, antayin lang talaga natin, no, ang IRR kasi doon tayo mabase kung ano ang proseso, saan tayo lalapit, ano ang mga requirements na kakailanganin. Pero I think ang kailangan talaga dyan is one valid ID na meron kayong birthday para pa-identify kung na-reach nyo ba talaga ang ganong edad or birth certificate, no? Hindi yan mawawala. So, as of now, antayin natin yung IRR. No, marami lang kasi talagang nagtatanong, binubulabog ako sa ating sa ating mga viewers na nagtatanong sa ating Facebook page, sa Messenger ko kung pwede na bang lumapit sa DSWD, sa OSCA, may budget na ba? So ito para isa lang yung kasagutan po natin, no? Isahan lang sa video na ito, sasabihin po natin na wala pang budget, no? Kahit na isabatas na siya,
kahit pirmado na ng Pangulong Marcos, ay hindi pa ito na ipatutupad, hindi pa ito na ibibigay, hindi pa nasisimulan sapagkat wala pang budget. Lilinawin na lang po din natin na ngayong taon na ito, malabo itong ma-implement. No? Ngayong taon na ito, hindi talaga ito ma-implement kasi nga walang budget. For third quarter na tayo, deliberation na ng budget for 2025. So, one thing is for sure, next year ay masasama na ito sa national budget for proposal for 2025, no? 2025 national budget proposal. So, yun naman po yung pangako ng Pangulong Marcos. And I'm sure matutupad naman po ito, no? And I think matutupad ito sapagkat seryoso ang ating pamahalaan, ang ating mga opisyalis sa gobyerno na bigyan talaga ng benepisyo, no? Pagtuon ng pansin ng benepisyo dito sa ating mga lolo at lola. So, sa mga nagtatanong kung retroactive ba to, hindi po, no? Do wala pang IRR, pero diniscuss na din po ito, no, ng mga principal author and yung mga may akda ng revision ng panukalang ito, no, na hindi po ito retroactive. Ibig sabihin, the time, no, sa panahon na mai-implement ito, hindi po ihahabol, no, yung mga naka-80 na 85, 90 or 95 para mabigyan. So, ibig sabihin, kung ma-implement ito, ay talagang magbabase doon sa year na yon. So, exacto talaga, no? Exact 80, 85, 90, at 95 years old. So, yun lang talaga yung bibigyan ng partial cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 piso. And of course, kung maabot nyo talaga yung 100 years old, doon na po ibibigay ang 100,000 pesos plus the felicitation letter from the President of the Philippines, no? Sulat ng pagbati mula sa Pangulo ng Pilipinas. And of course, sa mga LGU, no, kung saan kayo na belong, ay magbibigay din po yan sila, no? May mga LGU talaga na nagbibigay din po ng hiwalay na cash gift para sa mga centenarian or nakaabot ng 100 years old. So sana yun malinaw ang video na to, ha, sa mga nagtatanong, para hindi ko na isa-isahin na i-replyan doon sa messenger natin, sa Facebook page natin, kasi ang dami nyo. So dito na lang po, para isahan na lang po, ha, na hindi pa po nagsimula, hindi pa po naipatutupad ang 10,000 cash gift ngayong taon, no? Next year na po ito, asahan natin, no, para malinaw po sa inyo, dahil nga po isasama pa ito sa national budget, mga ka-vlogs, for 2025. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais nyo pong sumuporta dito sa aking channel, i-click nyo po ang ating super thanks button. Sa mga nais maging miyembro, pwede mga ka-vlogs, i-click nyo po ang ating join button. Mamili ka ng napakaraming perks dyan, no, sa ating join button. Kayo na ang bahalang mamili. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to, kahit papano ay nasagot po natin, no, yung mga concerns nyo hinggil po sa mga concerns and of course mga benepisyo ng ating mga lolo at lola. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, i-click nyo na po ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.